kanilang kamatayan ay hindi maaaring mawalan ng kabuluhan. Sila'y nagpakabayani. Ibinuwis nila kanilang buhay. Nang tayong mga naiwan nila ang magtamasa ng katahimikan at kapayapaan. Alam mo, Delphine, ayoko nang maranasan yung dinanas ko isang araw. Wala man lang makapagsabi kung saan ka pumunta. Kaya kung ano-ano tuloy pumasok sa ulo ko. Kung napano ka na, kung magkikita pa tayo o hindi na. Hanggang ngayon nga, dinadala ko pa yun eh. Bakit naman yun ang iisipin mo? Total, hindi na maulit yung mga ganang pangyayari. Anong malay natin? At habang nasa serbisyo ka, laging gagambala sa akin na ikaw ay masusubo uli sa panganib. Kung wala ka, o hindi kita nakikita, di hindi ako matatahimik. Yan ang napili kong hanap buhay, Marina. Sana maintindihan mo ko. Hindi ko sana gustong pag-isipin ka pa. Alam ko kung gaano kalaga sa yung tungkulin mo. Yan ang buhay mo eh. Kaya lang, hindi mo mayaalis sa akin na mag-alala. Hindi ka dapat mag-alala. Tahimik na ngayon ang lahat. Tama lang na alalahanin kita dahil sa ikaw ang magiging asawa ko. At sa ayaw at sa gusto mo, laging ganyan ang isipin ko. Oo nga pala, pinasasabi sa'yo ng nanay na nagpasabi na siya kay Aring Isabel para maging ninang natin. Payag ka ba? Sa kanya naman natin pinaubaya ang mga bagay na yan. E tayo, anong mali natin dyan? Sina Celia, ang mga pinsan mo, napagsabihan mo na ba? Eh naku, alam mo bang mas natataranta pa sila kaysa sa akin? Parang sila ay kakasal eh. Nung isang araw pa ngayari yung mga damit nila. Eh magiging ninong natin, sino? Si Colonel. Isa na lang ang problema. Anong problema? Hinihiling kasi ng tatay na kung maaari daw, doon muna tayo tumira sa kanila. Hindi malaking problema yan. At saka wala namang problema hindi nalulutas pagdating ng araw. Delphine, wala tayong hindi pagkakasunduan. Dahil sa mahal kita. Mahal na mahal kita, Delphine. Need our assistance.